Buenos días, buenos tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros, mga kumpanyeras ko na nanonood dito sa aking YouTube channel. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes, ika-22 ng buwan ng Nobyembre. At ang ating pong oras sa ngayon ay -15 para alas 11 ng gabi. Medyo madilim na po dito sa amin at ang lahat ng aking mga kasama sa aming tahanan ay naghihilik na. Okay, ngayon pong episode na to ay ibabahagi ko sa inyo ang mga pangyayari sa ating mababang kapulungan. Sapagkat kanina po ay nag-decide ang ating Vice Presidente na bisitahin, no? Dalawin ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Lopez na kasalukuyan ay nakadetine dito sa ating House of Representatives dahil siya po ay cited for contempt, no, sapagkat meron yatang hindi nagustuhan mga kasagutan ng ating ilang miyembro ng ating committee, no, dito sa House of Representatives, yung Committee on Public Accountability. Hindi yata nagustuhan yung kanyang ibang isinagot kung kaya't siya ay cited for contempt at kasalukuyang nakakulong dito sa detention facility ng House of Representatives. Yung investigasyon na yun ay may kinalaman doon sa confidential funds, no, na isang 125 million at yung isa naman ay 600 million sa under the office of the Vice President. Yun po ang pinaka main issue kung bakit nagkakaroon ng inquiry in aid of legislation. Gustong malaman ng ating mababang kapulungan kung paano ginastos, ano ang mga katibayan na ang pondo ng bayan ay nagamit ng tama ayon sa ipinag-uutos ng ating saligang batas. Ngunit kaya nga medyo nagkakaroon ng kaguluhan dito sa inquiry nito sapagkat isa pa ang ating pong Vice Presidente ay nagkaroon ng pagtanggi na umaten dito sa investigation in aid of legislation. At yun nga, nag-decide siya kanina na matutulog, mag-overnight dito sa House of Representatives at sasamahan ng kanyang Chief of Staff. Hanggat hindi ito nakakalaya, ay doon din siya matutulog. Ngunit siya ay hindi pinayagan ng mababang kapulungan at binigyan ng order to leave the premises. But unfortunately, she refused and then nag-decide siya na lumipat doon sa opisina ng kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte. Kaya nga lamang sinabihan din siya na dapat ay hindi siya mamalagi doon sapagkat bilang isa sa bilang pangalawang pinakamataas na opisyales ng ating bansa ay medyo may security risk na haharapin ng House of Representatives sa security. At ayaw nilang baka mamaya may mangyari sa ating Vice Presidente doon sa kanilang jurisdiction, mahirap na yon. So kaya pinapaalis nila at doon na lang sa opisina niya at kaya kung gusto nang magpahinga sa ating gabi, umuwi na ng bahay. Pero patuloy ang pagtanggi ng ating Vice Presidente na doon siya, talaga, doon siya matutulog sa opisina ni Congressman Pulong. At mananatili doon hanggang hindi pinapalaya ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Lopez. So ano po ba ang magiging legal consequences nito kung sakasakali magpatuloy si Vice President Duterte na manatili sa opisina ni Congressman Pulong Duterte? So alam nyo, may mga legal consequences din kasi to sapagkat although yung House of Representatives that is considered as a public place, for legal purposes, it may be seen as a private property, no? If there is one person is staying in that area, dun sa building na isang public place, at wala naman siyang authority by law at wala din siyang authorization secured from the officials of the House of Representatives, yung refusal to leave may be considered as a deliberate act of trespassing. Kita nyo? Pwedeng hindi natin mabasa sa libro yan, pero may mga jurisprudence dyan na sometimes the public place or the public property may be seen
as a private property for legal purposes. At yung kanyang continuous refusal to leave the premises or to leave the public property because she has no authority to stay there. That is a deliberate act of trespassing. At kung merong proceedings or merong mga events doon sa House of Representatives at nagkaroon ng disruption of proceedings, na lockdown, di ba? Na lockdown. So that may be considered as obstruction of justice. Madaming i-consider na magkakaroon ng violation of the law ang ating Vice Presidente diyan. So kung ako sa Vice Presidente, pwede naman siyang bumalik kinabukasan upang siya naman ay makapagpahinga sa kanilang bahay dahil biruin mo matutulog daw siya sa sopa ni Congressman Duterte, of which I think that would not be comfortable for the Vice President sapagkat siguro naman maganda ang higaan niyan sa bahay at mas malambot ng kanyang kama kaysa kumpara doon sa sopa ni Congressman Duterte. At isa pa, syempre yung House of Representatives, centralized ang ilaw at tubig niyan. Pag wala namang session, pinapatay yan. Biruin mo, wala kang kuryente, wala kang aircon, wala kang tubig. Paano pagdating ng umaga? Majijingle ka dyan, di ba? Magbabawas ka. Kung ilang araw ka mag-i-stay dyan, weekend, mangangamoy dyan. So, hindi maganda para sa iyong kalusugan, Madam Vice President. Kaya mas maganda, umuwi ka muna, bumalik ka na lang kinabukasan. At tsaka mo kausapin yung iyong Chief of Staff. Tsaka pangalawa, siguro, ang aking pananaw dito, ang reaction dito, kung may mga issue doon sa pag-handle, yung pag-manage of the public funds, particularly yung confidential funds, siguro, Madam Vice President, mas maganda kung umating ka na lamang. Kasi kung wala ka namang tinatago, no, sa taong bayan na katiwalian, mas maigi na umating ka na at linawin sa ating mga miyembro ng Committee on Public Accountability and Good Government na ikaw ay malinis ang iyong konsensya, na wala kang nilustay na salapi ng taong bayan. Di baka wala pang isang oras, tapos na ang investigation in aid of legislation. And at the same time, mapapakita mo sa taong bayan that you are respecting the legislative department and you are one of those who are promoting the culture of accountability and the culture of transparency in the government. Di ba mas magandang tingnan yon na umatin ka sa hearing ng Kongreso bilang pagsunod sa kautusan ng ating batas, sapagkat ang ating namang mababang kapulungan ay iniimbitahan ka consistent with their functions and in the performance of their oversight power. Kasi alam niyo yung oversight power, yan yung duty ng Kongreso. That after you were given the public funds, you were entrusted this X amount of public funds according to your request, no, according to your program na mga programang ipinatutupad sa Office of the Vice President, ay may karapatan silang ipatawag ka at tanungin, sisain kung ang pondo bang ipinagkatiwala sa iyo ay ginastos ng tama, alinsunod sa pinag-uutos ng ating batas. So wala naman sigurong masama kung kayo po ay matatanong, mauusisa kung asan ang mga ebidensya na pinagkagastusan ng public funds, lalong-lalo na kung ito ay kinasasangkutan ng mga daang-daang milyong piso na public funds. Wala pong masama doon. Kaya kung ako po sa inyo ay bilang pagpapakita that you are part of this promotion of the culture of accountability and transparency, and that all of your actions align with the values of accountability and transparency, di ang sarap makita na kayo po ay nagpapaliwanag, nagpapakita ng mga ebidensya na kayo po ay sumusunod
sa lahat ng alituntunin ng ating batas. Di ba? Napakaganda nun. So, kung ako sa inyo, ganun po ang aking gagawin instead na magmumukmuk kayo dyan sa kwarto ni Congressman Duterte. Instead na pumunta kayo sa opisina, mag-overtime kayo doon, no? Tanungin ninyo lahat yung inyong mga opisyales kung bakit naglagay ng mga pangalang Mary Grace Piatos, may naglagay ng ano ba yan, Kokoy Villamin. Noong una nga, dinig ko Yoyoy Villamin baka Chris Fanatics to. Itong mga nag-prepare ng mga dokumento doon sa in support of the confidential funds withdrawal. Kasi may basketball player nung araw na Yoyoy Villamin. Pagkakadinig ko, Yoyoy Villamin, yung pala Kokoy Villamin. At yung isa naman, Mary Grace Piatos na pinagsamang pagkain sa pinagsamang pangalan ng restaurant at chichirya. No, baka mamaya may Jack and Jill pa diyan. At meron pang Nova, no? At so yun ang imbestigahan ninyo sa opisina niyo, baka sakaling merong mamaya may mga inside job diyan na pinagkakanulo kayo, no? Hindi nyo alam, no? Kung hindi nyo sigurado, baka mamaya may isa, dalawa galit na mga empleyado niyo at inumangan kayo ng mga dokumento na napirmahan ninyo na hindi nyo alam mali-mali pala. So bilang head of the agency, dapat nagpo-promote din kayo ng open communication lines between all the officials and employees of your organization at tinitrain ninyo yan, no? Tinutulungan yung matuto ng mga patakaran, no, sa pagpoproseso ng mga dokumento, particularly documents that pertain to the disbursement of public funds. At mas maganda kung kayo mismo alam nyo kung sino-sino yung mga pangalan na inilalagay sa mga voucher, sa mga reimbursement, disbursement of public funds. Mas maganda kung gano'n dahil walang makakaloko sa inyo sa pagpapatakbo ng ahensya ng gobyerno. At bilang abogada ay nararapat lamang na umating kayo ng hearing sapagkat yung mga miyembro naman dyan sa committee marami namang hindi rin namang abogado. Andiyan si Dan Fernandez, hindi namang abogado yan. Si Congressman Abante, hindi namang abogado yan. Si Paduano, hindi namang abogado dyan. Ang abogado lang dyan si Ako Piata, tsaka si yung sa Batangas, si Congresswoman Luistro. So, palagay ko naman kayang-kaya ninyong sagutin ang mga katanungan na ibabato sa inyo ng mga kongresistang abogado. Just in case may mga mahirap na katanungan bilang abogada, di ba? Bilang naging mayor ng Davao City, abaya kayang-kaya niyong i-justify kung paano ninyo ginastos ang mga pondong ipinagkatiwala sa inyo ng taong bayan nang matapos na yung usapin na yan. No? Napakadali mag-justify kung kayo naman ay always acting in good faith, no? Always acting with all honesty, walang problema. Kaya lamang siguro kaya tuloy nagkakaroon ng duda at suspetsa ang ating taong bayan sapagkat parang lumilihis ang inyong prinsipyo, no, doon sa principle of accountability and transparency. So bilang payo sa inyo, Madam Vice President, umatin na lang kayo ng hearing at nang matapos na ang issue dito sa confidential funds. Wala namang mawawala sa inyo kung pupunta kayo dyan sapagkat obligasyon niya ng Kongreso, no, yung kanilang in the exercise of the oversight power. Alam nyo naman yan na kongresista yung kapatid mo, naging kongresista yung tatay mo, at ikaw ay isang abogada, pang first year law student yan no, yung mga definition of the oversight power, the power of the purse, di ba? So kayang-kaya mo yang sagutin just in case magkaroon ng mga katanungan tungkol sa paggamit, paghandle, pagmanage ng pondo ng bayan. At yung sinasabi mo na parang prosecutorial na yung ginagawa doon ng Kongreso, ay palagay ko ay hindi tama ang inyong statement sapagkat wala pong prosecutorial power ang ating Kongreso, sapagkat sila po ay ang power lang nila ay the power to investigate in aid of legislation.
and that power does not include to prosecute the resource speakers or the witnesses attending the committee hearing. Ang pwede lang nilang gawin dyan is to make use of all the documents presented, the evidence presented before the House of Representatives in order to amend, to revise, or to create a new law. Di ba? So, ganun yan eh. Pero but to prosecute, wala silang power niyan. The only thing that they can do is to recommend to the Department of Justice the prosecution of any person found to be violating our existing laws. Pero on the part of the Congress, walang prosecutorial power yan. Alam niyo naman po yan, di ba? Sabi ko nga sa inyo, first year law student yan eh. So alam niya yan bilang abogada. Ang tagal-tagal niyo ng abogada eh. So gano'n na lang po, Madam Vice President, para matapos na yung mga usapin na yan tungkol sa confidential funds. Kung wala naman po kayong ginagawang masama, nararapat lamang na kayo po ay sumunod sa mga imbitasyon ng ating mababang kapulungan. Ngayon, kung medyo binabastos kayo ng mga kongresista, by supalpalin nyo at blankahin nyo ng mga provisions of the law, no, na ma-justify na hindi kayo dapat binabastos dyan sa harapan ng ating Kongreso during the investigation in aid of legislation. So, karapatan ninyo na huwag mabastos bilang pangalawang Pangulo ng ating bansa. So, alam nyo yan, kayang-kaya nyong depensahan ang inyong sarili. So, hanggang dito na lamang po. So, sana po ay sa susunod na linggo ay magkaroon ng kalinawan ang mga issues na bumabalot sa Office of the Vice President. At ito ay mareresolba lamang kung ang ating Vice Presidente ay makikipagtulungan sa House of Representatives nang sa ganon, itong mga empleyado at mga opisyales ay hindi madamay, no, sa mga sigalot na kinakaharap ng ating Office of the Vice President. So, ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.